pangalawang impeachment laban kay VP Sara Duterte, hindi ito pagtatakip sa ongoing investigation, ongoing controversy na flood control, scam at iba pang korupsyon sa ating bansa na pinatigil at pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos. Kaya ako po sinasabi yan kasi yan ang anggulo na pinapalabas ngayon ng mga maka-Duterte. Pagtatakip lang daw ng katotohanan na ito para ilihis kung sino ang mastermind o may kinalaman sa korupsyon. Kalokohan po yan. Mali yan. Yan ay palusot. Alam mo bakit? Yung impeachment, betrayal of public trust laban sa pangalawang Pangulo at Office of the Vice President, iyan ay naunang nadiskubre na pinagdudahang merong korupsyon. Kasi yun pong usapin tungkol sa Confidential at Intelligence Fund 2022 hanggang 2023 yan nangyari umano. Yung korupsyon sa Department of Education 2022 hanggang 2023 din, hanggang 2024 pa, noong bago siya umalis as secretary ng DepEd. So unang pumutok na usapin ng korupsyon yan. Itong flood control scam na diskobre at pinaputok lang ni Pangulong Marcos noong July 2025. Last year lang. Sa State of the Nation Address. So hindi ito pagtatakip. Malinaw. Nakuha nyo? Kasi nauna yung usapin kay Sara bago pumutok itong scam. Kung hindi pinaputok ni Pangulong Marcos ito at inamin in public sa State of the Nation Address, hindi natin alam na ganyang kagarapal na pala ang korupsyon. Kaya yung nagsasabi na binubuhay daw yung impeachment laban kay Sara Duterte ay pagtatakip lang sa katotohanan sa kasalukuyang sitwasyon. Maling-maling argumento yun. Yun ang pagtatakip ng katotohanan. Yun ang pagtatakip, yun ang argumentong baluktot. Kasi unfinished business yan dahil hindi nag-trial ang Senado. Sa leadership ni Escudero, ang dating pinagtakpan si Sara dahil yung pala'y kaalyado. Kaya nagpunta lang ng Supreme Court yung abogado at kinwestiyon yung proseso. E kung mula noong February ng nakaraang taon, nag-trial na ang Senado dahil forthwith nga ang sabi ng ating saligang batas, hindi na makakarating sa Supreme Court yung issue. Baka natapos na rin. Kung walang katuwiran o walang ebidensya, baka nalinis na ang pangalan ni Sara. Pero dahil hindi nag-trial yung mga kaalyado ni Duterte sa Senado, nakarating ng Korte Suprema, hindi pa tapos yan. Kasi hindi naman final yung desisyon ng Supreme Court. Nag-file ng motion for consideration ng Kongreso, ang mga petitioner, until na walang resulta. So hindi pa ho tapos yun. Sinabi lang nila unconstitutional, pero subject for motion for consideration. So kung tinapos ng mga senador ang kalagayan ni Sara Duterte noong nakaraang taon, wala nang pag-uusapang impeachment ngayon. Kung siya ay guilty or acquittal, o di tapos na. Dahil ang trial ng impeachment, 2 buwan lang tapos na yan. Eh hindi. Pinahaba ng pinahaba. So ngayon, yung complainant na marginalized sector, hindi ngayon pwedeng pigilan niya. Ang malala pa nga nito, katulad na sinabi ko na sa ibang mga video, nauna sinabi natin, mas lalantad ngayon. Sa Kongreso pa lang, Committee on Justice pa lang, ang mga record at mga posibleng pagkakamali ng paggamit ng pera ng Confidential Intelligence Fund at yung suhulan umano sa DepEd. Lalabas yan, pati mga testigo. Kasi doon sa Committee on Justice, ilalabas yun. Bibigyan ng pagkakataon si Sara at lahat para ipaliwanag ang kailang panig. Bago magrekomenda ang committee sa plenaryo for voting kung dapat i-transfer o hindi ang article of impeachment sa Senado. Kaya bago dumating sa Senado, malalaman na ng taong bayan ang lahat ng detalye sa Committee on Justice pa lang ng Kongreso. Ang pagdating sa Senado, formalidad na lang.
ganun ang mangyayari. Samantala, kung yung nakaraan ay hindi sinabi ng Supreme Court na unconstitutional, wala tayong magawa, Supreme Court decision niya, sa Senado lang natin malaman ang detalye. Hindi pa pinagbigyan ng mga senador. Kasi nga, yung forthwith, hindi ginawa ni Escudero nung siya ang Senate President. So yung takipan, sabwatan, kampihan, lalong lumutang. Pero ang complainant ng mga Pilipino hindi naman natinag, hindi naman sumuko. Kaya nga ayan, magpapail ulit sila pagdating ng February. Next month na yon. Ilang araw na lang. February na. Kasi February 6, tapos na yung 1-year ban. Pwede na mag-file. Ngayon ang balita ko ay nag-organize na at naghahanda na ng mga dokumento yung civil society group na original na complainant para mag-file ng impeachment. Nako. Ang tanong, magbabago ba si Sara Duterte ng kanyang attitude at diskarte sa pagharap sa public hearing? Kung doon sa public hearing sa budget ng una, naging mataray siya, kaya nga nagalit ng mga congressman sa kanya. Pero ito, impeachment. Sa ayaw sa gusto niya, haharap siya sa hearing. Kung ano ang kanyang gagawin dyan, yan ang gagamitin ng komite at ng kongreso. Pag siya'y nagtataray dyan, naging hindi magandang attitude at coordination, yari siya sa kongreso. Baka matransfer ang article of impeachment. Pagdating sa Senado, trial pa, lalo na. So, lalong bibigat sa aking personal na opinion. Lalong masalimuot ang kakaharapin ng Vice President dito sa second impeachment kumpara dun sa isa. Kasi dun sa isa, hindi nga nagkaroon siya ng pagkakataon, hindi nagkaroon ng trial, hindi na ipagtanggol ang sarili. Dito, ibibigay sa kanya ang lahat. Paano niya ipagtanggol, paano niya ipaliwanag, sino si Mary Jane Piatos, sino si Piatos, sino si Pampano, sino si Villamen, at sino ba yung libu-libu mga pangalan na sinumiti sa COA na gumamit ng pondo. At nang ma-double check ng Kongreso sa Philippine Statistics Authority, walang birth certificate, walang marriage contract, wala rin death certificate. So, ibig sabihin, hindi yung tao. Mga multo yung mga taong yun. Yung mga pangalang yun, multo-multo lang. Ghost employees. Ghost personality. Paano yan? Lalabas siya. Pero again, hindi yan paglilihis, hindi yan pagtatakip sa issue ng impeachment. Dahil sa issue ng korupsyon. Ang korupsyon, Ombudsman, ICI, DOJ, at Public Works, ang complainant, ang nagpapay ng kaso sa Sandigang Bayan. Ang issue sa korupsyon ay papunta ng korte. Ang impeachment, Kongreso at Senado, administrative case yan. Administratibo yan. Pag-removal lang. Walang pagkakakulong sa posisyon. Removal lang. Sa grafting corruption, sa korte, may pagkakakulong at saka pwedeng matanggal pa. Magkaiba yun. Kaya hindi yan paglilihis. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga nagpapahayag na hindi alam ang sinasabi at ginagawa. Hindi naman tayo nagayabang. For education and information, itong aking mga topic. Please like and share.